Effective nga ba ang Kirkland minoxidil? Kung interesado kang malaman kung epektibo nga ba ang Kirkland minoxidil to prevent hair loss and kung epektibo rin ba ito sa pagpapatubo ng buhok natin sa ulo at sa balbas, panoorin mo hanggang dulo ang video na ito. What's up YouTube? This is the day 15 of using Kirkland minoxidil. Bago ako magsimula guys, ipapakita ko muna sa inyo yung sitwasyon ng aking beard ngayong day 15. Effective nga ba ang Kirkland minoxidil? Guys, kung mapapansin nyo is nakaupo pala muna ako ngayon sa video na ito para ma-explain ko ng maayos ang katanungan na ito. Kasi kung mapapansin nyo sa mga previous vlog ko is palagi ako nakatayo and hindi ko na-explain ng maayos pag nakatayo ako. So, for today's video is nakaupo ako para ma-explain ko ng maayos kung effective nga ba ang Kirkland minoxidil. So, bago natin malaman kung effective nga ba ang Kirkland minoxidil, is dapat alamin muna natin kung paano nga ba gumagana o nagwo-work ang minoxidil. Ang minoxidil is ini-increase niya ang ating blood circulation. Minoxidil works by dilating the blood vessels into the scalp. Ibig sabihin nito is pinapalawak ng minoxidil ang mga daluyan ng dugo sa ating mga anit. Tinitiyak din ng minoxidil na ang mga daluyan ng dugo sa ating mga anit ay nagbibigay sa mga follicle ng sapat na supply ng dugo. Dahil sa pag-increase ng supply ng dugo sa ating mga anit, ang mga follicle natin ay nakakapag-spend na ng mas maraming oras para sa kanilang growth phase of their cycle. At ngayong alam mo na kung paano nga ba nag-work ang minoxidil, effective nga ba ang Kirkland minoxidil? Base sa naging experience ko sa paggamit ng Kirkland minoxidil, kung mapapanood nyo yung mga previous vlog ko from day 1 to 7 and so on, masasabi ko na ang Kirkland minoxidil is effective. Pag nalalagas, napapanot, numinipis, o nakakalbo na ang iyong buhok, pwede kayong gumamit ng Kirkland minoxidil because it is an effective treatment for hair loss. Nire-recommend ko siya bilang user din ng Kirkland minoxidil kasi gumagamit din ako nito para sa pagtubo ng aking balbas. Pwede nyo rin siyang ilagay sa buhok nyo sa ulo. Pero ako, hindi ko siya nilalagay sa buhok ko sa ulo kasi guys, 21 years old pa lang naman ako and healthy pa naman ang buhok ko. And ang main goal ko lang naman kaya gumagamit ako ng minoxidil is para mapatubo ko at mapalago ko ang aking mga balbas. Pero kung dumating sa point na let's say napapansin ko na napapanot na rin ako, is pwede ko na rin siyang i-apply sa aking buhok. Guys, reminder ko lang sa'yo, kung binata ka pa naman and wala ka pa namang problema sa buhok mo sa ulo, and ang main goal mo lang naman is magpahaba at magpakapal ng iyong mga bigote at balbas, is huwag ka nang gumamit ng minoxidil mo sa ulo. Kasi guys, alam naman natin na isa sa mga side effect ng Kirkland minoxidil is paglalagas ng buhok. Kasi nga, napapalitan ng minoxidil ng panibagong buhok ang ating mga buhok sa ulo. And continuous ang pag-a-apply ng minoxidil sa ulo. Kapag hindi mo na-maintain ang pag-a-apply ng minoxidil, maaari ka pang magka-problema sa buhok mo sa ulo. Tips ko lang naman yun guys, kung gusto mo lang is magpahaba ng bigote. Pero kung gusto mo na magpahaba ng bigote at the same time magpahaba din ng buhok mo sa ulo, is pwede mo naman siyang pagsabayin. But remember, dapat continuous ang pag-apply ng minoxidil para continuous din ang paglago ng ating mga buhok. Dahil dapat nating tandaan na ang buhok na tumubo gamit ang minoxidil is hindi permanent. Guys, nire-recommend ko ang Kirkland minoxidil dahil based on my experience, merong result. Pero hindi ko siya nire-recommend as a medication or treatment
para sa inyong hair loss. Mas mahalaga pa rin na magpunta at magpakonsulta kayo sa inyong mga doktor para sa kanila na mismo manggagaling kung ire-recommend ba nila ang Kirkland Minoxidil para sa inyong hair loss. Para malaman mo rin kung meron ka bang mga allergies or sakit bago ka gumamit ng Kirkland Minoxidil. Kasi guys, ang Kirkland Minoxidil is maraming mga side effect. And para ma-prevent natin yung mga side effect na ito, is mahalaga na magpunta o magpakonsulta muna kayo sa inyong mga doktor. Guys, kung gusto mo malaman kung ano-ano ang mga side effect ng Kirkland Minoxidil, comment ka naman dyan sa comment section and type mo side effect and gagawa natin ng video yan. At sa video na yon, ipapaliwanag ko kung ano-ano nga ba ang mga side effect ng Kirkland Minoxidil. At ngayong alam mo na effective ang Kirkland Minoxidil for treatment for hair loss, at nakatulong ang video na ito para sa iyo, make sure na nakapag-like ka na at nakapag-subscribe ka na at pindutin mo na din ang notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Kung nagugustuhan mo ang mga ganitong klase ng usapan tungkol sa pagpapahaba at pag-aalaga ng ating mga bigote at mga balbas, tama ka ng channel na napuntahan. Dahil sa channel ko, mapapanood mo lahat ng yan. Pwede ka din mag-comment sa baba, sa comment section ng mga katanungan mo, and gagawan natin ng video yan para masagot natin lahat ng yan.